natin yung major division of the Bible. Di ba alam natin Old and New Testament, pero hindi natin pag-usapan ang Old and New Testament. Okay? So, major division. Of the Bible. Ayan. So ano kaya sa isip niyo pag sinabing division, major division of the Bible? Mostly, Old and New Testament ang nasa isip niyo. Sigurado yan. Old and New Testament. Pero ang pag-uusapan po natin, hindi po ito na division. Okay? Yung Old and New Testament, hindi po ito ang major division ng Bible, kundi prophecy and mystery. So, paano kaya yan? Kasi ang common na pagkakaalam natin, Old Testament and New Testament. Tanong, kanino ipinagkatiwala ang Old Testament? Kanino ibinigay ang Old Testament? Sa Israel. Tama? Kanino ibinigay ang New Testament? Alam niyo yung word na testament? It's yung agreement, mayroong agreement or covenant, testamento. So, ang Old Testament kanino ipinagkatiwala sa Israel? Ang New Testament kanino ipinagkatiwala din? Parehas na sa Israel. So, kung i-focus natin yung ating attention sa division na ito, Israel ang lahat ang pag-usapan natin. Okay? Kasi ang Old Testament at New Testament parehas na ginawa ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon para sa mga Israel. Eh, tayo ba ay part ng Israel? 12 tribes ng Israel? Hindi. Ang tawag sa atin po, mga Hintel. Gentiles po ang tawag sa atin. Hindi tayo kasama sa 12 tribes ng Israel. So, sa umagang ito, pag-uusapan po natin yung prophecy and mystery. So, ito po yung tinatawag natin major division. Ito po ay man-made division sa Bible natin. Kaya pagpansinin nyo, ang Bible natin ay ang Old Testament, ano po yung ayon po sa mga Bible scholar, ilang books ang Old Testament? 37 o 39? Ah? 39 Old Testament, 27 New Testament. Ito ang 39, tapos 27. So, ito po yung man-made division, Old Testament and New Testament. Pero hindi tayo mag-rely sa division na ito dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na confusion. Okay? Sa division na ito. Ngayon, dito tayo sa tinatawag natin major division ng Bible, the prophecy and the mystery. Basahin natin yung Acts 3:21. Acts chapter 3 verse 21. Sige, kung may mga Bible kayo. Acts chapter 3 verse 21. Acts chapter 3 verse 21, whom heaven must receive until the time of restoration of all things, which God has spoken to the mouth of all his holy prophets since the world. Okay, so mapansin nyo dyan, ayon sa verse na ito, since the world began. Okay, since the world began.
punta naman tayo sa Romans 16:25 kung parehas. Romans 16:25. So sa Acts 3:21, since the world began, ito po yung prophecy. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of mystery, which was kept secret since the world Okay. began. So ito naman, kung mapansin yan sa Bible nyo, kept secret. Kept secret. Since the world. Since the world began. Ito po yung mystery. Okay? Ito po yung mystery prophecy. So, ibig sabihin, mayroon ng dalawa. So, pag sinasabing kept secret since the world began, may programa before the world. Yung isa naman, Acts 3:21, since the world began, isang programa nag-start from the world, from the foundation of the world. So, ganito po yan para mas madali nyo maunawaan. So, yung line na ito na makita nyo, ito po yung prophecy. Okay, prophecy. Ang prophecy ay hanggang dito sa ito po yung Book of Revelation. So, Revelation, part ng prophecy. So, ayon dito sa binasa natin sa Romans 16:25 naman ay kept secret since the world began. So, isang program before the world. Okay? Before the world began. Ito po yung mystery. So, ang tanong, paano nag-operate ang programang ito? At ito rin, paano nag-operate ang programa? Ngayon, sa dalawang program na ito, saan tayo naibilang? Saan kabilang ang mga believers ngayon? Tayo po ay naging part sa programang ito. Kailan? Ito po ay after the death of Christ. Okay? So yung programang ito ay nag-operate after the death of Christ nung tinawag si Apostle Paul. Sa kanya inireveal ang programang ito. So ibig sabihin, ang prophetic program, ang prophetic program, more on nakafocus ito sa mga Israel. So, ang prophetic program, more on nakafocus sa Israel at yung concern niya ay earthly. Okay? Ang concern dito sa prophetic program sa Israel at more on earthly. So, ibig sabihin, ang goal ng prophecy ay ang Panginoon maghahari 1,000 years sa mga Israel. Saan? Dito sa earth. So ang Bible natin, mayroong programa na concern dito sa earth. At ito namang programang ito ay concern sa heaven. Ito naman yung tinatawag na heaven. Alright. Ano yung programa under the prophecy? Ano yung mga program na nasa loob ng propesiya? Ito po ay part ng prophecy pa rin.
Tanong, anong mga programa? Dito po, under the prophetic program, kasama, isa sa mga program ito, yung tungkol sa kaharian, yung dumating si, ipinapangaral ito, start si John the Baptist, and then Jesus, and then the 12 apostles. So, John the Baptist, ipinapangaral ito, kingdom, Jesus Christ, ipinapangaral ang kingdom, and even the 12 apostles, ipinapangaral ang kingdom. So, yung programang ito ay part ng propesya. Habang ipinapangaral ang kingdom, kasama po dito yung water baptism. Yung pangbautismo para sa cleansing. Okay? At isa pa, yung repentance. Nandun din yung healing, raising the dead, yung mga miracles, signs and wonders, kasama po dyan. And then isa pa, yung law of Moses. So mayroon pong 613. Part din po ng programa ng propesya. Okay? Ito po yung prophecy. So, kung ito ba ay pag-aaralan at i-apply dito sa time na ito, yung inireveal ng ating Panginoon, ang programang ito ay effective para sa atin or nakakatulong ba for our spiritual growth under sa time na ito. Ito po yung time ng grace. Okay? Time ng grace. Ibig sabihin, sa time na ito ay wala pong direct connection sa time ng propesya dahil ito po ay separate program. Kay Apostle Paul, pinagkatiwala. Gusto kong basahin nyo ang Ephesians chapter 3, 1 to 3. Sige. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. 2. If ye have heard the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by the revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore a few words. Alright. Kanino inireveal? Ayon sa binasa ang dispensation of grace. Kay Apostle Paul, pinagkatiwala. Sabi niya, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So, ang programang ito ay tinatawag na dispensation of grace kay Apostle Paul, ipinagkatiwala. So, nung ipinagkatiwala ang programang ito, ang programa ng prophecy ay temporarily nag-stop. Okay? Temporarily nag-stop yung prophetic program. So, ibig sabihin, yung programa dito ay hindi pa mag-operate, hindi ito mag-resume habang nag-operate ang programang ito. The dispensation of grace. Ito po yung continuation ng prophecy. So dito po banda, may mga programa na sakop din dito. Yung tinatawag na 7 years Great Tribulation. Ito po ay time na kung saan samantalain yung Antichrist na gumawa o mag-perform ng mga kababalaghan o mga miracles sa time na ito at kanyang i-impose ang 666. Ito po yung future. And then after 7 years, ang Panginoon
babalik. Ito yung tinatawag na second coming ng ating Panginoong Jesus at maghahari siya 1,000 years. So dito po mayroong gap. Okay, mayroon pong gap na kung saan mayroon po pong mangyayari dito katulad ng resurrection, judgment of the nations, so ulitin ko ito po yung future, and then mayroon pa reclamation, and then restoration. Yung mga ito ay future, part ng propesya, okay? Part ng prophecy. At ito rin po ay continuation ng prophecy. Ngayon, anong mga books ang part ng propesya? Dito po, start sa Genesis, and then Malachi, and then next Mateo, Mark, Luke, and then yung John, and then yung Acts, part ng Acts. Thank you for So, ang mga books na ito, pinag-uusapan Israel. Genesis to the book of Malachi, Israel. And then dito naman, Romans to Philemon. Ito po yung para sa believers ngayon, sa body of Christ. And then, forward tayo dito, Hebrews to Revelation. Hebrews to Revelation. Hanggang dito yun Ito din po ay sa Israel. Ngayon, kung mag-rely tayo dito sa Old Testament and New Testament, magkaroon ng problem na. Okay? Kasi ang Matthew, Mark, Luke, and John ay part sa ministry ng ating Panginoon nung hindi pa siya namatay. Dahil ang Testament, ito po, ay mai-establish lamang after the death of Christ. Gusto kong basahin natin ang Hebrews muna. Hebrews chapter 9. 15 hanggang 17, 18, ganun. Para malaman niyo po na mayroon po tayong dapat ayusin kung mag-rely tayo sa division, common division ng Bible natin. Pakibasa yung Hebrews 9:15 hanggang 18. Sige. Hebrews 9. Start sa 15 hanggang 18. Verse 9:15. And for this reason he is the mediator of the new covenant, by means of death, to the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. So, ang tinatawag na First Covenant, ito po. O First Covenant or Old Testament. Ngayon, ayon sa binasa natin, verse 15, for this cause, he is the mediator. Sino po yung mediator? Sino po yung tinatawag na mediator of the New Covenant or the New Testament? For this cause, he is the mediator of the New Testament, that by the means of death, for the redemptions of the transgressions that were under the First Testament. Ito po yan, yung First Testament, or tinatawag na Old Testament.
Okay, ito po yung tinatawag na Old Testament, First Testament. Yung sinasabing mediator ng New Testament, Old and New Testament, ang mediator po ay si Jesus. Ngayon, ang New Testament ba ay ma-implement habang buhay ang testator? Hindi, ayon sa binasa natin, hindi. Habang buhay ang testator, ang testament, ang tinatawag na New Testament, ay hindi po ma-establish. Okay? Ay sabi dito sa verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator, for a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So, hindi po mag-operate ang testament. Ngayon, paano natin masasabi na ang Mateo, Mark, Luke, and John, Mateo ay starting ng New Testament? Eh, hindi pa siya namatay. Diba, sa book natin, tingnan nyo sa Bible nyo, ang New Testament nag-start saan? Sa Mateo. Diba? Sa Mateo. Pero doon sa binasa natin, ang New Testament, after doon sa kanyang, kumbaga ang Testament, doon sa kanyang pagkamatay. Hindi doon nung siya ipinanganak. Diba? Sa chapter 1 ng Mateo, ipinanganak siya. Dito po, basahin nyo sa Mateo 1, 21 hanggang 25. Mateo chapter 1, 21 to 25. Kailangan natin na maiayos natin yung ating pananaw patungkol sa Biblia para hindi po tayo mahihirapan in the future. Mateo 1, 21 to 25. At siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung diliwanagin ay sumasaatin ng Diyos. Ang nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulong at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan. Okay. So, ipinanganak si Jesus Christ. Ngayon, patunayan natin na nung siya ipinanganak, hindi ilalim ng New Testament. Siya ipinanganak na nag-operate ang Old Testament. Basahin nyo yung sa Lucas para bakit natin gusto natin itong emphasize. Yes, kailangan po dahil ipinapangaral natin ang Bible. Itinuturo natin ang Biblia sa ibang tao, dapat maipangaral natin ng maayos na. Kasi mahirap na ipapasa natin yung alanganin. Okay? So, tignan nyo sa Lucas. Luke chapter 2, 21 hanggang 22. Sige. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, isang tinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa katsa. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Hanggang verse pastor. 22? Ayan, 22 na yun. Okay, tuloy sa 23. Ayon sa susulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal na Panginoon.
Okay, so napansin nyo ayon sa kautusan. Ibig sabihin, Old Testament. So, Old Testament. Nung ipinanganak si Jesus Christ ay nag-operate pa rin ito yung ang kautusan. So, paano siya magiging New Testament? Nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, ay sakop pa ng tinatawag Old Testament. So, Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi siya sakop ng New Testament dahil walang record na ang Panginoon na kung saan in-establish niya ang New Testament nung siya'y nandireto, nung siya'y hindi pa namatay. Sinabi niya ang New Testament kung siya'y mamatay. At nabasa natin sa Hebrews 9:15 to 18 na dapat muna siyang mamatay bago ma-establish ang New Testament. Dagdag natin yung Mateo. Sige po, sa Mateo tayo, 26. Ito po kailangan natin na maunawaan mga kapatid dahil tayo po ay nagtuturo sa verse 26-28 ng Mateo. At samantalang sila ay nagsisikain at ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo na tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay, so malinaw po. For this is my blood of the New Testament. Kailan niya ibinos ang kanyang dugo, di ba, sa cross? Tama? So, ibig sabihin, nung hindi pa siya namatay, ano ang testament ang nag-operate? Old Testament. Okay? Old Testament. So, nung siya namatay, na-mention niya, sabi niya, this is my blood of the New Testament. Okay? So, Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi part ng New Testament. Part siya ng Old Testament. Okay? Base sa programa. So, hindi ito kailangan na pagbabasihan na arrangement yung 39 books sa Old Testament, New Testament 27 books, at sinabi pa doon sa ang New Testament ay nag-start sa Mateo, tapos yung Old Testament ay nag-start sa Genesis. Hindi po sa Genesis ang Old Testament nag-start kung tutusin, kasi si Moses wala pa sa Genesis chapter 1. Si Moses nandoon na sa Exodus, tama? So hindi siya, matibay na panghahawakan ang arrangement ng Biblia natin at ito ang susundan natin. Okay? Magkakaroon tayo ng problem. Si Moses ay dumating siya, wala pa doon sa hindi pa ibinigay. So ito yung Genesis. And then ito naman yung Exodus. So sa Exodus, doon lang po na-emphasize ang tungkol sa Testament. Basahin niyo po sa Exodus 20. Exodus 20, 1 to 17. Para malaman niyo po yung kautusan, mga ilan sa mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites. Sige. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na
na naglabas sa inyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamili. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang inyong anak na lalaki, ni babae, ni ang inyong aliping lalaki, ni babae, ni ang inyong baka, ni ang inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na ano pa pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng inyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Okay? So, ulitin ko po Yun po ay command ng Panginoon. Ibinigay niya kay Moses para sa mga Israelites. So, sa Exodus, sa Genesis ay wala pa po doon. Kaya pag sinabing Old Testament, actually nag-start doon kay Moses kasi siya po yung binigyan. Wala po sa Genesis. So, ganun din po sa New Testament. Wala din po sa Matthew chapter 1 dahil si Jesus Christ ay kakapanganak pa lang doon. Ayon sa binasa natin, ang testament ay yung blood. Okay? So, nung buhay siya, ay ang kanyang ministry dito po sa Old Testament. Okay? Ang kanyang ministry nung buhay pa siya, continuation lang sa Old Testament. Hindi po siya nag-minister sa New Testament dahil ang Testament mangyari lamang doon sa kanyang blood. Nakuha niyo yung point? Doon sa kanyang blood, doon sa cross. Ngayon, ito pong nangyari. Nung siya'y namatay, yung mga kautusan alituntunin na nakasaad dito po ay hanggang sa cross. Kaya pagdating dito, ay hindi na siya ina-acknowledge na makakatulong sa time na ito. Pakibasa po ang Ephesians. Ephesians chapter 2, 14 hanggang 15. Colossians chapter 2, 14.
Romans chapter 10 verse 4. Pakibasa first Ephesians 2:14 and 15 para makita niyo po na nung namatay si Kristo ay kanyang inabolish ang Law of Moses dahil lang na kanyang i-introduce ang New Testament. Basa? Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. 15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamugitan ng kanyang lawang kahit kautosan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago kaganito'y ginagawa ang kapayapaan. Okay, and then Colossians 2:14. Sige po, sa Colossians. So dito po na nakita natin na winakasan niya, inabolish niya yung mga kautusan nung siya'y namatay. Idagdag pa natin yung Colossians 2:14. Colossians 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan labang sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Okay, kanyang inalis nung ipinako siya sa cross. And then, dagdag niyo po yung Romans 10:4. Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. So, malinaw po na nung hindi pa namatay si Kristo, ay kanya pong ang programa na nag-operate ay ito po, yung Law of Moses. At yung Law of Moses ay hanggang sa cross, and then inintroduce niya ngayon yung Testament, yung Blood Testament, yung New Testament. At ang New Testament, dito po yung fulfillment. Ang New Testament, dito po, or New Covenant. Dahil, itong New Testament ay para sa Israel. Ang Old Testament, ganun lang din po. Ito po ay para sa Israel. So itong programang ito ay hindi kasama doon. Kasi ang programa ng mystery ay separate program. Ito po ay before the world. Ibig sabihin, ang New Testament mangyari lamang pag ang Panginoon ay babalik at kanyang i-establish ito. So habang hindi pa siya bumalik dito sa lupa, ang New Testament ay hindi pa established. Ngayon, anong nature ng testament na ito? Pag nangyari ito, mayroon pa bang pagtuturo? Wala na po. Pakibasa. Dito muna tayo sa Jeremiah. Jeremiah chapter 31 hanggang 34. At saka itagdag nyo rin yung Hebrews chapter 8, 9 to 11, at saka yung Ezekiel chapter 36, 26 to 27. Unahin natin yung Jeremiah. Sige po. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayanan ni Israel at sa sambayanan ni Judah. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw ng aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egypto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambayanan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang mga puso, at ako'y magiging kanilang Diyos
at sila'y magiging aking tipan. 34. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa at bawat tao sa kaniyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nila lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanilang hanggan sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na Okay. kakalahan. So ano ang nature ng pag-establish ng New Testament? Mayroon pa bang pagtuturo? Wala na. Wala na. Bakit tayo ay nagtuturo pa? Kasi hindi tayo ilalim dito. We are under grace. Under grace ay nandoon po yung pagtuturo. Sa panahong ito, under the grace of God, under the dispensation of grace, mayroon pong teaching. Pag na-establish sa New Testament, walang teaching. Ibig sabihin, hindi tayo sakop ng programang ito. Ito po ay mangyayari sa future. Pag ang Panginoon ay mag-aari sa Israel, i-establish niya ang testament sa House of Israel. Ang mabasa po natin doon ay House of Israel. House of Israel at saka House of Judah. Mayroon bang house ng Gentiles? Wala. So ang testament po, ang New Testament ay para lang sa kanila. Okay? Ang New Testament po ay para lang sa kanila, katulad lang din sa Old Testament. Binasa natin kanina, doon sa time ni Moses, ang Testament ay para lang din sa kanila. Tayo na mga believers ngayon, mga Gentile believers, ang tawag sa atin mga Gentiles, na kung saan na-convert. Kaya ang tawag sa mga believers, believing Gentiles ay body of Christ. We're under grace. We're not under any testament. Never Old Testament nor New Testament. We are under grace, under this program. The mystery program, mystery revealed program. Hindi tayo saklaw ng programang ito. Once na ito'y na-establish sa House of Israel, House of Judah, no more teaching. No more teaching. Bakit? Ilalagay na lang sa kanilang puso, di ba? Sa kanilang heart at saka sa kanilang kaisipan. Ang mga katuruan, dagdag niya ang Hebrews 8, 9 hanggang 11. Sige. Hindi ayon sa tipang aking pinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Egypto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. And sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayanan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip at sa kanilang mga puso, aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan. 11. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan at ang bawat isa sa kaniyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-litan hanggang sa kadakakilaan sa kanila. Yan po ang, pag nangyari po ang New Testament, pag na-establish po ito, lahat ng mga Israel, sa kanila ipinangako at ilalagay sa kanilang puso at isip ang mga katuruan ng Panginoon
at bawat isa sa kanila hindi natuturuan yung kanilang kapwa dahil nasa kanilang puso at isip yung mga turo. Idagdag yung Ezekiel 36, 26 to 27. Sige. Sa Ezekiel 36, 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo na ayon sa aking mga palatuntunan at iyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. yan po yung mangyayari dito mga kapatid. During the establishment, kung mag-operate ang Testament, ang New Testament, ang gagawin po ng Panginoon sa mga Israelites, inalagay ang katuruan sa kanilang puso at isip, at ito'y kanilang masunod sa pamamagitan ng Espiritu sa kanila. Ngayon, dito ba sa atin ay ganon? Hindi. Mayroon pong pagtuturo dito. Kaya nga may pag-aaral. Anong sabi sa 2 Timothy 2:15? May pag-aaral. Under sa Grace Program, under the Now Program. Pakibasa? 2 Timothy 2:15, mayroon pong pag-aaral. Yun po yung patunay na hindi tayo sakop ng New Testament program. Tayo po ay under the Grace Program. Pakibasa po ang 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word So, study. Kailangan po nating mag-aral. Kaya every Sunday, mayroon pong pag-aaral. Kung part sana tayo ng New Testament, wala nang pag-aaral. Alam na lahat. Baka wala din ganito. Sinong tuturuan? Marunong lahat. Mga Gintay. Mga Gentiles under dito, sila yung pagtuturuan. Pero yung kapwa Israel, hindi po. Okay? So, under the Now Program, kailangan po yung pag-aaral. Under the Mystery Revealed Program, kailangan pong mag-aaral. Anong sabi sa 2 Timothy 2 verse 2? 2 Timothy chapter 2 verse 2. The things that you have heard from me among many witnesses, commit this faithful man who will be able to teach others. O, diba? So, able to teach others. Dito po sa binasa natin, malinaw po na mayroon talagang pagtuturo. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, this and commit thou to a faithful man who shall be able to teach others. Ganun po yung ginagawa natin. Ituturo natin, ipapangaral natin, and then pag natutunan, isi-share lang din. Okay? Hindi katulad dito na kapwa Israel ay hindi nila tuturuan dahil ang katuruan ng Panginoon nasa kanilang puso at isip. Pero sa panahon natin ngayon, under the Mystery Revealed Program, ay mayroon pong pag-aaral. May required po dito ang pag-aaral. Idagdag niyo po yung Acts 17:11. Sige. Acts 17:11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay na ang mga bagay na ito. So araw-araw sinisiyasat nila yung kasulatan. Search the scriptures daily. Ngayon, na-mention natin yung Law of Moses.
ay tinapos ng Panginoon nung siya'y namatay sa cross. Kaya yung Law of Moses, pagdating dito sa time na ito, hindi na siya ina-acknowledge, na-recognize na basis, basehan para maging righteous ang mga believers under this program. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6:14, pakibasa. Anong sabi niya? Sa 6:14, tayo pa ba ay ilalim dito sa law program? Hindi ba ganinyo nalaman na kung kanino ninyo nihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima at kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Okay, ang sabi dito, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So yun po yung dapat nating maunawaan. Hindi na tayo saklaw ng mga alituntunin na inibinigay ng Panginoon kay Moses. We are under the operation of grace. So na-mention po natin dito yung bautismo sa tubig. Yan po ni-required sa time na ito para sila po ay magkaroon ng kapatawaran. Mark 1:4. Mark 1:4. At saka idagdag din yung Mark 16 to 18. And then Acts 2:38. Sa Mark 1:4 muna tayo. Ito po ay ni-required sa time na ito na kailangan nila ang bautismo sa tubig para magkaroon sila ng kapatawaran under this program. Basa? John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Okay, and then Mark 16 to 18. Ang sumasampalataya ay mabautismuhan at maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa pagsisampalataya. Labas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mabagbagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Okay, so balikan lang natin ha. Mark 1:4, kailangan ang bautismo sa tubig para sila'y mapatawad. Mark 16:16, hindi lang mapapatawad, kung ito'y gagawin nila, sila'y maligtas. So kailangan ni-required sa time na ito under the law of Moses, isa sa mga requirements sa kanila para ang Israel maligtas, kailangan nilang magpabautismo sa tubig para sila'y maligtas at para ang kanilang kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Idagdag nyo ang Acts 2:38. Start sa 36 na lang po para malaman nyo kung sino yung audience. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So malinaw po ha, kasi yun yung requirements. Ang kapatawaran ng kasalanan nila, kailangan ito.
kailangan yung water para magkaroon ng kapatawaran. Pero dito po, ang kapatawaran ay sa blood. Sa blood ni Jesus. So kung i-compare natin, under sa programang ito, ay mayroon pong malaking pagkakaiba. Basahin niyo po yung, kahit sa Colossians muna tayo, 1:14, Ephesians 1:7, and then Romans chapter 3 verse 25, na ang dugo na ni Kristo ang basihan kung pag-usapan natin ang kapatawaran ng kasalanan ng tao. Hindi katulad noon, under sa programa ito, ang tubig ang ginamit na basihan para sa kapatawaran ng kasalanan. Pakibasa. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Okay, and then Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. And then Romans 3:25. So napansin niyo ang forgiveness, remission of sins sa kanila, doon po ibinabase. Dito po sa Romans 3:25. Romans 3:25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Okay. So, ulitin ko ha. Ang mga mananampalataya under the Mystery Revealed Program ay hindi parehas ang proseso kung paano sila nagkaroon ng kapatawaran under the prophetic program, paano mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites kumpara sa programa under the grace program. Kaya hindi ito effective pagdadalhin dito dahil ang Panginoon mayroon ng ginawa. Kailan niya ginawa? Nung siya'y namatay. Nung siya'y namatay sa cross. Basahin niyo yung Romans 5:8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died Di for ba? us. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan, si Kristo'y namatay para sa atin. Anong purpose? Para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan sa lahat ng mga naniniwala. Hindi po mangyari ang kapatawaran kung ang tao hindi naniniwala sa mensaheng ito. Okay? Walang kapatawaran kung hindi paniniwalaan ito. Hindi siya maligtas ayon sa biyaya ng Panginoon kung hindi niya paniniwalaan ang ginawa ni Kristo. Basahin naman natin ang Ephesians chapter 2, 8 hanggang 9. Paano ba tayo naligtas? By our works o based on God's word? Sige. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Okay. So, paano daw naligtas ang mga believers here? By grace. Okay? By grace. By God's grace. Hindi katulad noon dito under the prophetic program, ang proseso ng kaligtasan, ang tao yung gumawa, ang tao yung nag-perform. Dito po sa programang ito, ang nag-perform para maligtas ang tao, si Christ. Ang part natin, maniwala doon, yun yung programa dito. Dito naman iba. Dito naman iba na programa, pero ito ay continuation sa programa noon under the prophetic program. Ang good news naman para sa kanila ay ilalagay ng Panginoon yung turo niya doon sa puso at isipan ng mga Israelites upang sila'y hindi na
maligaw. Okay? Upang sila ay mananatili sa ating Panginoon. Pero in the future, nakafocus sa Israel. Kaya dito po, under the mystery program, okay? Under the mystery revealed program, ang Panginoon yung nag-perform, tayo naman ang nag-benefits doon sa Kanyang ginawa, pero dapat tayo ay maniwala. Okay? Idagdag nyo ang basahin ang Ephesians 1:13. Pag once ang tao ay naniwala, automatic mayroon siyang tatak. Pakibasa. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of Okay, promise. so mayroon pong tinatawag na silyo. Lahat ng may silyo, lahat ng nasilyuhan ay aakyat po dito sa heaven forever. So eternity na po siya doon sa saan? Sa heaven. Sino po yung may mga silyo? Paano ba masilyuhan ang isang tao? Dapat ang kanyang paniniwalaan yung word ni Christ at hindi yung kingdom, earthly kingdom gospel. Ang gospel po na dapat niyang paniniwalaan under the mystery revealed program, under the grace program, ay ang gospel of the grace of God, at siya po ay masiyuhan, lahat pupunta sa langit, yung mga may silyo, yung may mga tatak. Okay? At aside from that na siya ay may silyo, isa pang good news na hindi nagawa dito. Kasi ang righteousness sa time na ito, paano po? Ang righteousness nila dapat susundin ito. Yung mga kautusan na yan, basahin niyo yung Deuteronomy chapter 6. Chapter 6, 24, 25. 24 hanggang 25. Paano pa dyan maituturing righteous under sa time na ito para makita niyo po yung pagkakaiba under the prophetic program. Compare dito sa grace program. Sige. At inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito ng matakot sa Panginoon natin Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At siya ay magiging katwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon natin Diyos gaya ng inuutos niya sa atin. Okay, kaya sa it shall be our righteousness if we observe to do all these things. Doon lang po maituturing righteous under sa programang ito. Kaya kailangan nating maunawaan. Genesis to the book of Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, part ng Acts, ito po ay part ng propesya na pinag-uusapan Israel. Okay? Kailangan malinaw sa atin yan. At Hebrews to Revelation, pinag-uusapan din ay mga Israel. Since na tayo ay hindi part ng programa ng mga Israelites, tayo po ay bahagi sa panibagong programa, the Mystery Revealed Program, na kung saan ang Panginoon ang nag-perform para tayo maging righteous. Unlike here, ang tao yung gumawa para sila maging righteous. Basahin nyo yung 2 Corinthians 5:21 para maikumpara nyo paano maging righteous ang tao, ang Israelites sa time na ito kumpara sa panahon natin. Basa? Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanilang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya ay katwiran ng Diyos. So, diniklara niya na tayo ay righteous.
Papaano yun? Nung tayo naniwala. Kaya wag nating kalimutan ang ibang hebyo na tayo ay ituturing righteous, gagawing righteous, unlike noon na pinagtrabahuan nila ang righteousness. Dito po, ang tao dapat maniwala at idideklara siya na righteous. Matuwid sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng righteous pupunta sa langit, lahat ng nasilihan pupunta sa langit. At hindi lang yun. Kung dito ay inirequire din under sa prophetic program na sila din po ay mapawalang sala, gagawin yung mga requirements din. Basahin niyo yung Romans 2:13. Romans chapter 2:13. Paano ma-justify ang isang tao that time? Sige. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. O di ba? By the doers of the law shall be justified. Sila po ay mapawalang sala. Ang mga Israelites, mapawalang sala, gagawin nila yung mga requirements. Dito nga, under sa grace program, paano ang tao mapawalang sala or aarihin ka na? Romans 3:24. Romans chapter 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Malinaw po, freely by His grace. Being justified freely by His grace. Dito, kailangan pong gagawin. Kaya ulitin ko po, under the Old Testament, ang programa ng Panginoon sa kanila, dapat ang tao yung mag-perform. Under the grace program, ang Panginoon yung nag-perform nang nag-benefits tayo kung tayo'y naniwala. Under the New Testament program, ang gagawin ng Panginoon, ilagay na lang niya ang turo niya sa mga Israel. At yung Israel, hindi na sila magtuturo doon sa kanilang kapwa dahil ang turo nandoon na sa kanila. Tayo po ay hindi doon. Tayo po ay ilalim sa programang ito na ayon sa na-mention sa Romans 16:25, isang programa bago pa likhain ang sanlibutan, ito po'y inireveal niya kay Pablo. Tanong, sino ba si Apostol Pablo sa atin? Siya po'y apostol natin. Hindi po yung 12. Hindi yung 12 apostol. Kasi ang 12 apostol, para sa 12 tribo ng Israel. Si Pablo ay pinili para sa mga hintel. Kailangan na maging malinaw sa atin dahil pag hindi, ang mangyari, susundan nyo yung turo ng mga 12. Susundan nyo ang kanilang mga practices. Basahin nyo Romans 11:13. Romans 11:13. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my name. Okay. So, malinaw po yan. Si Pablo ang apostol ng mga hintel. Ibig sabihin, ang teaching na dapat nating maunawaan, ang mga instruction na dapat nating sundin, instruction na matatagpuan natin sa apostol natin na si Pablo. Marami siyang instruction na dapat nating gagawin at yung mga 12 apostol, mayroon din silang instruction para sa mga Israelites. Ay hindi po parehas ang instruction ng 12 apostol kumpara sa kay Apostol Pablo. Magkaiba po. Okay? So ulitin ko, ang programang ito ay meron na bago pa ang sanlibutan. Idagdag niyo po yung Ephesians chapter 3 verse 9 and then Colossians chapter 1 25 to 27. Ito po ay patunay na mayroong programa noon. Sige.
Ephesians muna tayo, 3:9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, dito po sa binasa natin, nakatago ang programang ito noon pa. Di ba? Ang sabi niya dito, which from the beginning of the world, ito po yung beginning from the world. Anong sabi niya? From the beginning of the world has been hid in God. Itinago niya, who created all things by Jesus Christ. So, ibig sabihin, nung nilikha ang sanlibutan, nung time na ito po yung nakatago nung hindi pa tinawag ito. Nako nyo, nung hindi pa tinawag si Pablo, ibig sabihin, ang programang ito ay nandoon, nakatago lang. Idagdag nyo yung Colossus 1:25 to 27. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfill the word of God, even the mystery which hath been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of Okay. glory. Di ba? Malinaw, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given me to me for you to fulfill the word of God. Sa verse 26, malinaw. The mystery which has been hid from ages and from generation, but now revealed. Ito po yun. O di ba, good news para sa atin. Halimbawa, kung wala ito na na-program, ang direct na sa program na ito. Kung wala ang dispensation of grace, ang New Testament program ang next. Pero dahil ang Panginoon nag-open ng panibagong programa, so temporarily suspended muna ito habang nag-operate ang new program. Pero after this program, ito na po, i-establish na ang New Testament para sa Israel. At ulitin ko po, doon nakafocus sa mga Israelites ang New Testament, nakafocus sa mga Israelites ang Old Testament, tayo po walang Testament. Tandaan po natin, we're under the grace of God. Kaya ang teaching more on nakabase sa time na ito. Foundation, nakapundasyon sa programang ito. At hindi nakapundasyon sa programa na kung saan ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites. So ulitin ko, ang major division ng Bible ay hindi po yung Old Testament and New Testament. Ang major division ng Bible ay between prophecy and then mystery. Prophecy, so yung mga books na under the prophetic program, Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, first part ng Acts, Hebrews to Revelation, yan po ay prophecy, prophetic books. And then mga books under the mystery program na isinulat ng apostol natin na si Pablo ay from Romans to Philemon, 13 books. Madali na lang pong aralin ang Bible kung ma-identify nyo alin ang books ang naka-address para sa church, the body of Christ, at alin ang mga books na naka-address sa mga Israelites, alin ang mga books na may kinalaman sa propesya, alin ang mga books na may kinalaman sa mystery na i-reveal ng ating Panginoon kay Pablo. Alam niyo po, ang daling aralin ang Bible at hindi tayo mahihirapan. Okay? Ang ano po, yun po yung kailangan natin. Paano ba aralin ang Bible na mas madali? Yun po ang gagawin natin. Para hindi tayo ma-confuse. Okay? Parang confusing ang Bible. Pero aralin natin ang Bible
rightly divided, mas madali po siyang maintindihan. Ituro sa mga bata, madali din po nilang maintindihan. First, recognize, alin yung mga books na dapat ipangaral para sa panahon natin ngayon. Doon po ang focus. Okay? So hanggang dito na lang ang ating presentation regarding the major division of the Bible. Baka may mga tanong, entertain natin kung may mga tanong.